madlang peeps. Okay, so hello teachers. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat kung anong oras niyo man to napanood. So, masaya ako at nakabalik na ako dito, no? Medyo matagal-tagal, pero okay lang yun. So, yung tatalakayin natin ngayon is about wika. Alam ko medyo madali na yung wika para sa iba, pero meron pa kasing nalilito kung ano yung wika. So, focus tayo muna ngayon sa Gen Ed. Kung meron kayong mga katanungan, lalo na sa majorship, kung meron kayong mga tanong, mga topic na medyo hindi nyo nakuha, i-comment nyo lang sa ibaba. Tapos mag-subscribe kayo ha. Yes, yes. At sabihan nyo rin yung mga kabarkada nyo doon. Baka kung may oras ako, no, mag-live ako. Okay, mag-live ako para masagutan ko yung lahat ng katanungan nyo at para matalakay natin yung mga topic na gusto nyo. So ngayon, proceed muna tayo sa part 1 ng wika kasi part 1 at part 2 to. Okay? So before ako magsimula, teacher, babasahin ko muna to. Naway akma ang pangarap ko sa mga plano mo, Lord. Teacher, naway malaman nyo or alam nyo ha, na kahit gaano pa tayo nagsikap, kahit ano pa yung ginawa natin para makuha yung isang bagay, kung hindi talaga yun para sa atin, hindi talaga natin makukuha yon. So, ibig sabihin, teacher, may pangarap kayo. Yes. May mga plano kayo sa buhay, yes. Pero yun ba yung plano ng Panginoon para sa inyo? So, kailangan magdasal kayo, ha? Okay? Yes. At hihingi kayo dapat sa Kanya ng gabay. Naway tulungan Kanya na iakma yung mga plano niya sa mga pangarap mo ngayon. Okay? Or yung maakma yung plano mo sa mga plano ng Panginoon. Okay? So, magsimula na tayo, teachers. Dito, magpakilala muna ako kasi medyo matagal-tagal na ako nagpakita dito. Baka hindi na ako, or baka hindi ako kilala ng iba. Okay? No worries. Nandito yung mukha ko. Paano ba to ilipat yung pagmumukha ko dito? Wait muna saglit, ha? Ito yung mukha ng Baklita. So, I am Letty Silambuhan from University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandawi. Top 9 noong October 2022. So, kung nagtataka kayo kung bakit top 9 ako, ito kasi yung average ko. Nakita nyo, sa General Education, 89 lang sa akin. Medyo mababa siya. Miss, mataas na yan, oo. Pero kapag gusto nyo talagang mag-top notcher, kailangan walang mababa sa average mo. Okay? So, kailangan balance, kumbaga. Sa time ko kasi hindi ako masyadong nag-aral sa Gen Ed. Kasi para sa akin, Gen Ed lang yan. Kaya hindi ko siya masyadong finukusan. Kaya nangyari, 89 lang yung Gen Ed ko. Next, sa Professional Education, 92. Sa Majorship, yung Filipino, 95. Okay? So, yung average ko talaga, 92.60. Okay? And, teachers, ipaalam ko lang sa inyo na kailangan ngayon, meron kayong motivation at kailangan tingnan nyo, okay? Tandaan nyo yung mga taong sumusuporta sa inyo ngayon. Kapag kayo nag-top notcher na, kayo'y pumasa na sa board exam, alam nyo bang maraming mag-congratulate sa inyo? Oo, maraming feeling mo ang saya-saya nila sa success na nakuha mo. Pero ang tanong, sino lang ba yung nandoon nung panahon kailangan mo ng suporta? Sino lang ba talaga ang nandoon nung panahon na feeling mo ang hirap-hirap na, yung nag-doubt ka na sa sarili mong kakayahan? Sino lang yung nandoon? Kailangan isama nyo siya sa mga pangarap nyo. Okay? So magsimula na tayo. Next, wika. Unahin natin yung wika, teacher ha. Medyo mabilisan lang to kasi part 1 lang to at medyo madali lang talaga yung wika. Lalo na sa mga Filipino major dyan. Feeling ko, memorize nyo na to. Pero talakayin natin, okay? Yung wika, yung pag-uusapan natin ngayon, meron tayong kahulugan ng wika. Meron tayong katangian ng wika, antas ng wika, at teorya ng wika, at variety ng wika. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga basic lang, yung Gen Ed lang yung tatalakayin ko ngayon, okay? Unahin natin, teacher, yung kahulugan ng wika. Sabi ni Henry Gleason, alam kong kilala nyo siya. Okay? Sa mga major, may Filipino major dyan. Ang wika raw ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinasaaya sa parang arbitraryo upang magamit
sa pakikipagtalastasan ng mga taong nasa iisang kultura. Yun yung ayon kay Henry Gleason. Now, Miss, lalabas ba yung kahulugan ni Henry Gleason sa board exam? Lalo na sa Gen Ed? Actually, teacher, wala pa or hindi pa lumabas. Pero Miss, bakit sinama mo siya? Kasi yung katangian ng wika kay Henry Gleason yon. At yun yung paulit-ulit na lumalabas sa board exam. Okay? At ang katangian ng wika ni Henry Gleason, dito yung nagmula sa kahulugan ng wika. Okay, kumbaga, mas ginawa siyang specific yung kahulugan ng wika ni Henry Gleason at yun yung nasa katangian ng wika natin. So, tatalakayin natin ngayon yung katangian ng wika, teacher, kasi marami dito yung lumabas sa board exam, lalo na sa Gen Ed. Okay? So, kahit sa majorship, meron din to, Next, yung katangian ng wika ayon ni Henry Gleason, isang masistemang balangkas daw. Ulitin natin, ano yon? Isang masistemang balangkas. Kapag sinasabing masistemang balangkas, teacher, ito yung, wait muna, paano ba to Uy, ano ba to? Kinakabahan ako sa mukha ko. Okay, paano ba i-transfer to? Saglit lang talaga to, teacher, ha? Ang gagawin ko lang, i-remove ko yung pagmumukha ko dito. Kasi para siyang natabunan na yung Okay? Ano ba to? Nakatong mukha ko. Biglang lumaki. Pasensya na, medyo matagal-tagal na ako hindi nakagamit nito, kaya nakalimutan ko kung paano to gamitin. Ito na, teacher, ha? Okay, skip nyo na lang yon. Okay, dito tayo, teacher. Sabi ni Henry Gleason, ang katangian ng wika raw, sa masistemang balangkas raw yung wika. Bakit sinasabi siyang masistemang balangkas, teacher? Kasi meron siyang sinusunod na ayos. Ibig sabihin ng sinusunod na ayos, teacher, meron siyang proseso. Okay? Tingnan nyo yung nasa PowerPoint natin, teacher. Pinakauna, meron siyang phonema. Next, meron siyang morphema, di ba? Next, meron siyang pangungusap at diskurso. Now, Miss, may ayos ba yan? Yes, teacher. Bakit? Hindi tayo pwedeng dadako na lang agad sa diskurso kapag hindi natin nasimulan or wala tayong phonema. So, kailangan magkasunod talaga yan. Tingnan natin, teacher, ha, para mas maunawaan nyo yung ibig kong sabihin. Pinakauna, meron tayong phonema. Kapag sinasabi nating phonema, ito yung makabuluhang tunog. Again, makabuluhang tunog. Halimbawa, yung ba, pa, ma, a, ti, or ta. Ngayon, teacher, yung makabuluhang tunog or yung phonema, hindi yung mga letters or hindi yung mga letra talaga, teacher. Yung phonema, ito yung mga tunog ng letra. Yan yung dapat yung tandaan, tunog ng letra. Okay? Now, kapag meron na tayo makabuluhang tunog, may mga letra na tayo na may tunog, makakabuo na tayo ng maliit na unit ng salita. Yung mga tunog, yung mga phonema, pag samasamahin natin yan, makakabuo na tayo ng pinakamaliit na unit ng salita. At yun yung tinawag natin na morphema. Okay? Yung morphema, pinakamaliit na unit ng salita. Halimbawa, yung ba, pa, ma, ta. Nakuha? Yun yung maliit na unit ng salita. Or yung mama, papa, bata. Mga ganyan. Okay? Now, teachers, kapag may mga maliit na unit na salita tayo, pag samasamahin natin yan, yung mga salita, pag samasamahin natin yan, hanggang sa makabuo tayo ng lipo ng mga salita or salita na may iisang ideya. Again, makakabuo tayo ng lipo ng salita or salita na may iisang ideya. At yun yung tinatawag nating pangungusap. Ngayon, ang pangungusap, ito yung lipo ng salita or salita na may iisang ideya. Nauunawaan siya. Ngayon, teacher, ha, meron ako ibigay sa inyo na halimbawa. Like for example, nakakita ako ng gwapo. Halimbawa lang to, okay? Nakakita ako ng gwapo. Oh my gosh! Hala! Ganyan ang OA ko, di ba? Pero kapag ganyan yung sinabi ko, halimbawa na ba yun ng pangungusap, teacher? Yun yung hala, oh my gosh, or naku,
Halimbawa ba yun ang pangungusap? Yes na yes, teacher. Halimbawa yun ang pangungusap, miss, talaga? Kahit isang salita lang? Yes, kahit tingnan nyo pa dito, lipo ng salita o mga salita may isang ideya. Ang pinaka-importante kasi sa pangungusap, teacher, naunawaan mo siya. Kahit isang salita lang siya, nauunawaan mo. Yun yung mga halimbawa ng pangungusap na walang paksa. Ulitin ko, pangungusap na walang paksa. Pangungusap pa rin siya, kaso nga lang, wala siyang paksa. Okay? Like for example, lumilindol. Okay? At napasigaw ka ng lindol. May lindol. Ganyan. Okay? Or lindol. Ngayon, teacher, kapag sinigaw mo yung isang salita lamang na lindol, ang tanong, naunawaan ka ba ng ibang tao? Nauunawaan ka ba nila? Yes, nauunawaan ka nila kahit lindol lang yung sinigaw mo. Alam nga, sabihin nila, tapusin mo muna yung sinabi mo bago kami tatakbo or bago kami, magpapasailalim ng, paano yun magpapasailalim? Basta bago kami mag-cover, 'di ba? Hindi naunawaan na nila kahit isang salita lang yun. Kaya nga halimbawa yun na pangungusap na walang paksa. At siguro sa susunod, pag-uusapan natin yung pangungusap na walang paksa, okay? Next, teacher, kapag meron na tayong mga salita, pinagsama-sama natin ang mga salitang yan hanggang nakabuo tayo ng, kapag meron na tayong pangungusap, pinagsama-sama natin pangungusap na yan hanggang ginamit na natin yan sa diskurso. Okay? Yung diskurso, ito yung palitan ng mga ideya sa pagitan ng dalawa o higit pang tao. Yan yung diskurso. Nakuha? So now, teachers, kapag nagsasalita ako dito, nakikinig lamang kayo dyan. Ako dito nagsasalita, nagsusulat kayo, or ano yung ginagawa nyo dyan. Hindi kayo sumasagot sa akin. Ang tanong, halimbawa ba yun ang diskurso? Diskurso ba yun? No. Hindi yun halimbawa ng diskurso. Pagsasalita lamang yung ginawa ko, hindi diskurso. Magiging diskurso lang to kapag may sumasagot sa akin. Okay? Kapag may sumasagot sa sinasabi ko ngayon, sa mga ginagawa ko, or pagsasalita ko dito, okay? Maging diskurso lamang yan kapag meron ng palitan ng ideya. Nakuha ng dalawang tao, higit pa. Next tayo, teachers, tandaan nyo ha, katangian ng wika ayon kay Henry Gleason, masusemang balangkas, kasi meron siyang sinusunod na ayos, mula ponema, morpema, pangungusap, or diskurso. Proceed tayo, teacher. Next, katangian ng wika naman ay sinasalitang tunog. Teacher, naririnig nyo ba ako ngayon? Yes, naririnig nyo ako. Bakit? Meron kasing tunog yung salita, yung wika. Now, teacher, tanungin ko kayo. Sumagot kayo dyan para hindi kayo mabuboard, para hindi kayo antukin. Teacher, lahat ba ng wika ay may tunog? Ang wika ba ay sinasalitang tunog? May tunog ba yung wika? Anong sagot? Yes or no? Yes na yes. Yes! Kaya nga, isa sa katangian ng wika, sinasalitang tunog. Pero ang tanong, lahat ba ng tunog na naririnig nyo ay halimbawa ng wika? Lahat ba ng tunog na naririnig nyo, wika ba yan? No! Lahat ng tunog na naririnig nyo, hindi wika lahat ng iyon. Okay? Kumbaga, ang wika, sinasalitang tunog, pero hindi lahat ng tunog ay wika. Nakuha? Yung tunog ng sasakyan, wika ba yun? Hindi naman. Pero may tunog nga lang, pero hindi yun wika. Nakuha nyo ba yun? Ang wika, sinasalitang tunog, pero hindi lahat ng tunog ay wika. Next, ang wika ay pinili at isinasaayos. Kailangan bang piliin at isasaayos yung wika? Paggamit ng wika? Yes na yes, para mas maunawaan kayo ng inyong kausap. Kaya yung wika, kailangan piliin nyo. Okay? Piliin nyo yung paggamit ng wika. Hindi naman pwedeng ang kausap nyo, yung mama nyo, o yung dekanan nyo sa school, tapos nagpitmalo. Pitmalo, mga ganyan, churva ek-ek. Hindi naman yun pwede. Okay? Kailangan piliin nyo yung wika na gagamitin nyo at isasaayos na siya para mas maunawaan siya ng yung kausap. Para sa mas mabisang komunikasyon, piliin at isasaayos yung paggamit ng wika. Next, lumalabas to sa board exam. Ang wika raw ay arbitraryo. Ano ba yung arbitraryo, teacher? Arbitraryo, ang wika ay napagkasundo ang gamitin sa isang lipunan. Okay, yun yung arbitraryo. Yung wikang napagkasundo ang gamitin sa isang lugar or sa isang lipunan. Arbitrary na pagkasundoan.
Bibigyan ko kayo ng halimbawa sa mga taga, ano lang muna, mga Bisaya muna. Sa mga Bisaya, alam nyo naman siguro na yung langgam natin, langgam, alam nyo naman mga Bisaya, langgam natin lumilipad. Yun yung napagkasunduan natin gamitin. Okay? Na ang itawag natin sa isang hayop na lumilipad, langgam. 'Di ba? Yun sa mga Bisaya. Now naman, kapag nga doon tayo sa Tagalog, okay? Yung napagkasunduan gamitin ng mga Tagalog, yung langgam sa kanila, yun yung gumagapang. Gumagapang yung langgam sa kanila. So, ibig sabihin, arbitrary na wika yun. Yung langgam na gumagapang, napagkasunduan lang gamitin, oy, ito yung itawag natin sa gumagapang, ha? At nangangagat. Yun yung langgam sa kanila. Pero sa atin, iba. At sa ibang lingwahe naman, sa ibang lugar dito sa Pilipinas, iba naman yung term nila, 'di ba? Kasi yung langgam sa Bisaya, ibon na yon sa mga Tagalog. So, yun yung napagkasunduan nilang gamitin. And that's arbitrary. Arbitraryo yun. Nakuha? Okay. Next tayo, teachers, ang wika daw ay ginagamit. Isa sa mga katangian ng wika, ginagamit ang wika. Teacher, tanong, maaari bang mamatay yung wika? Ang wika ba ay maaaring mamatay? Yes na yes. Pwede mamatay yung wika kapag hindi na siya ginagamit. Okay? So, teacher, para mapanatiling buhay ang wika at patuloy ito na uunlad, kailangan gamitin natin yung wika. Now, ang tanong, may halimbawa ba or may wika ba na patay sa buong mundo? Ano yung halimbawa ng wika na patay? Okay, may consider na nating patay sa mundo. Yun yung wikang Latin. Wikang Latin, miss, naririnig ko kapag nagpa-orasyon ako or gayuma or ano pa yung ginagawa yung orasyon or novena, may mga Latin doon. Yes, ginagamit yan. Ang kaso nga lang, teacher, makinig kayo. Hindi na siya ginagamit sa komunikasyon. Again, hindi na siya ginagamit sa komunikasyon, kaya nga may turing na natin siyang patay na wika. Nakuha? Okay, so para hindi mamatay ang wika, anong gagawin natin, teacher? Sumagot kayo dyan para hindi kayo antukin? Gamitin. So para hindi tayo mamatay, kailangan rin natin magpagamit. Char lang. Okay, next na tayo. Next, nakabatay sa kultura. Yung wika daw, teacher, masasalamin sa wika ang kultura ng isang bansa. Ito ay magkakambal. Ang tanong sa exam, pwede bang paghiwalayin yung wika at kultura? Pwede bang i-separate natin yung wika at kultura? Hiramin natin yung wika nila, pero yung kultura hindi. Hiramin natin yung kultura nila, tapos yung wika hindi. Pwede ba yun? No. Teacher, no. Yung wika at kultura ay magkasama talaga yan. Hindi yan magkakahiwalay. Nakuha? Napapansin nyo ba, teacher? Okay, imagine nyo to, ha. Yung Apple, alam nyo naman siguro yung Apple, yung cellphone. Okay, yung phone na, yung iPhone, yung Apple nila, 'di ba? Yung Apple na cellphone, teacher, hiniram or ina-adapt natin yung kultura nila sa pagkakaroon nila ng Apple, 'di ba? Kahit mga Pilipino ngayon may Apple na cellphone, 'di ba? Now, ang tanong, teacher, nung inadapt natin yung kultura nila, 'di ba? May Apple na rin tayo ngayon na cellphone. Kasama ba yung wika? Yes, kasama yung wika. Pansinin nyo yung Apple, hindi yan mansanas ang tawag sa atin, di ba? Hoy, bumili ka nga ng cellphone na mansanas. No, Apple pa rin yan. Teacher, bakit Apple pa rin yan, miss? Wala ba yung katawagan sa Filipino? Hiniram natin yung kultura nila, which is yung phone talaga, yung teknolohiya, kasama dapat yung wika. So, kung ano yung pangalan sa bagay na iyan, sa kultura nila, kasama natin yung dadalhin. Kasi hindi pwede na hiramin natin yung kultura, iwanan natin yung wika. Hindi yan pwede. Kaya kapag meron tayong cellphone na Apple, na hindi talaga mula sa original na Pinoy, kasama yung wika na Apple. Hindi yan pwedeng palitan naman sanas. Next, kapag alam niyo yung French fries, 'di ba? Hiniram natin or ina-adapt natin yung kultura ng mga French na kumakain ng French fries, 'di ba? Kasama na yung wika ng French fries. Bakit? May Tagalog ba sa French fries? Okay? 'Di ba? Kaya inadapt natin yung kultura nila, sinama na lang natin yung wika nila. Halimbawa, sanggupsal. Alam kong alam niyo yung sanggupsal at alam kong excited kayong kumain ng sanggupsal. Pero ang tanong, teacher, original ba yung sanggupsal? Sa mga Pinoy ba talaga yan? No. Pero inadapt natin yung kulturang sanggupsal ng mga Korean,
kasama na yung wika nila na Samgyupsal. Paano ba yun sa Tagalog ang Samgyupsal? Wala naman, di ba? Kasi sinama natin yon. At anong nangyari doon? Hiniram natin yung wika nila. Isa sa mga katangian ng wika teacher, nang hihiram yung wika. Ulitin ko ha, yung wika nang hihiram. Nanghihiram dahil sa impluwensya ng ibang wika at sa impluwensya ng ibang kultura. So, wag yung kalimutan, kapag tinanong sa board exam, ang wika ba ay nanghihiram? Yes, nanghihiram tayo. Okay? Next naman, yung wika ay dynamico. Okay? Dynamico. So, ibig sabihin ng dynamico, lumabas nito sa board exam. Ang wika raw ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Again, ang wika ay nagbabago sa paglipas ng panahon, and that's dynamico. Dynamic, change, di ba? Parang nagbabago siya. Subukan yung gamitin yung mga lumang wika, di ba? Yung mga kabataan ngayon, hindi na nila masyadong alam yon. Bakit? Kasi may mga bagong wika ngayon na patok, nonchalant, di ba? Dilulu, di ba? Meron pa tayong, ano pa yung ibang mga wika na patok ngayon, lalo na sa mga kabataan. Okay? So, kapag yung mga matanda yung kausapin nyo, gamit yung mga wika ng kabataan ngayon, hindi nila maunawaan yan. Or marami sa matanda, yung hindi nila maunawaan yung wikain, or wika na ginagamit ng kabataan. Kasi, bakit? Wala yan noon. Pero meron na yan ngayon, kasi nagbabago nga yung wika, and that's dynamic. Nakuha ba ng taong bayan? Okay, wait muna, paalala ko muna, teacher ha. Baka sometimes may mga mga words na hindi ko na-pronounce ng maayos dahil nagmamadali ako. Pasensya na, okay? Next na tayo, teacher. Okay, meron akong tanong. Drilsot, ito yung isa sa mga lumabas sa board exam na tanong. Ang wika ay maaari madagdagan o magbago sa paglipas ng panahon. Anong sagot dyan? Madagdagan or magbago sa paglipas ng panahon. Magbago, change, that's dynamic. Dynamico, and the correct answer, that's letter C. Now, teacher, i-drills ko kayo, okay? Ang gagawin nyo, teacher, tumingin kayo dyan sa PowerPoint or dyan sa screen nyo at sagutin nyo yung tanong ko based sa kung ano or anong nandyan sa screen, okay? Ang tanong, teacher, ang wika raw ay napagkasundo ang gamitin ng mga tao sa isang lugar o sa isang lipunan. Ano yon? Sagot. Very good. That's arbitraryo. Napagkasunduan, arbitrary yan. Okay? Now, teacher, ang wika at kultura, pwede ba silang paghiwalayin? Ang wika at kultura, pwede bang paghiwalayin? No, no, no. So, hindi pwedeng paghiwalayin yung wika at kultura. Teacher, naririnig nyo ba ako ngayon? Yes. Bakit? Katangian ng wika ay sinasalitang tunog. May tunog siya. Next, teacher, ang wika ba ay nanghihiram? Yes, nanghiram yung wika dahil sa impluensya ng ibang kultura, ibang wika. Okay? Next, teacher. Ang wika ba ay ginagamit? Bakit kailangan gamitin yung wika? Kasi yung wika ay maaaring mamatay. Kaya yung wika kailangan nating gamitin. Okay? Para hindi mamatay ang wika, kailangan natin tong gamitin. Para hindi tayo mamatay, kailangan nating magpagamit. Okay, so charis lang yun. Next naman, teachers, kailangan ba nating piliin at isaayos yung paggamit ng wika? Yes na yes. Yung wika, pinili at isinasaayos para mas maunawaan tayo ng ating kausap. Nakuha? Now, ang wika raw ay may prosesong sinusunod. May ayos na sinusunod. Ano yon? Masistemang palangkas. Tama ka dyan. Now, pag-uusapan natin yung mga nandoon under sa masistemang balangkas, teacher. Okay? Kapag tinanong ko kayo, ito yung makabuluhang tunog. Anong sagot doon? Makabuluhang tunog? Ponema yon. Basta makabuluhang tunog, ponema. How about yung mga tunog, pinagsama natin hanggang nakabuo tayo ng maliit na unit ng salita. Maliit na unit ng salita? Very good. Morphema yon. Yung mga maliit na unit ng salita, pinagsama natin hanggang nakabuo tayo ng lipon ng mga salita or salita na may iisang ideya. Ano yon? Very good ang taong bayan. That's pangungusap. At yung pangungusap, ginagamit natin siya sa pagpapalitan ng opinion, pagpapalitan ng ideya sa isang tao or higit pa. Ano yon? Very good. That's diskurso. Kaya nga, meron siyang sinusunod na ayos. May proseso siya. Masistemang balangkas siya. Nakuha? Okay, taong bayan. Tapos na tayo sa katangian ng wika. Puntahan natin yung antas ng wika, mga taong bayan. Okay? Proceed tayo sa antas ng wika.
Teacher, tandaan nyo, may mga lumalabas sa antas ng wika sa board exam, sa majorship man, or sa Gen Ed. Okay? Huwag kayong magkampante, ay, ang dali-dali na lang yan. Bakit kailangan ko pa yung sagutin? Bakit kailangan pa yung aralin, teacher? Kadalasan sa board exam, kung saan yung pinakamadaling question, doon kayo nagkakamali. Bakit? Hindi nyo na siya binabasa. Hindi nyo na siya inuunawa. Kasi ang familiar na ng tanong na to. 'Di ba? Kaya nangyari, nagkakamali ka. Kasi isang letra lang ang palitan. Nababago na yung sagot. Nakuha? Sige, dito tayo sa antas ng wika. May dalawa tayong antas ng wika. Meron tayong formal at informal na antas ng wika. Nakuha? Unahin natin yung formal. Pinakauna, meron tayong pambansa. Next, pampanitikan. Next, panteknikal. Ang tanong, teacher, ano yung pinakamataas na antas ng wika? Teacher, sagutin nyo. Pinakamataas na antas ng wika, ano yon? Oh, alam ko yung nasa utak nyo, pambansa yung sinagot nyo. Miss, kasi pambansa siya yung pinakamataas na nandito. No. Ang tamang sagot is pampanitikan. Pampanitikan. Now, Miss, bakit? Talakayin natin yan pa isa-isa, okay? Unahin muna natin yung pambansa. Nakuha? Okay, dito tayo ha. Sa pambansa muna tayo. Pambansa is formal na wika na ginagamit sa paaralan, pamahalaan, or kahit sa pamamahayag. Okay, ito yung ginamit sa paaralan, pamamahayag, or sa pamahalaan. At na-state din or na-deklara din ito nakasulat din ito sa batas natin. Yung pambansang wika. Ano nga yung pambansang wika sa Pilipinas? Filipino. That's Filipino. Nakuha? Next naman, teacher, yung pampanitikan. Siguro nagtataka kayo, Miss, bakit pampanitikan yung pinakamataas sa antas ng wika? Kayo sa pampanitikan, teacher, mayaman to sa salita. Mayaman sa talinghaga. Nandito makikita natin yung kultura or identidad ng mga Pilipino. 'Di ba? So, mayaman siya sa kultura. So, yun yung pampanitikan. Wikang ginamit sa pagsulat ng iba't ibang uri ng pampanitikan. Okay? At wika na ginagamit mo kapag ikaw ay nagpapahayag ng malikhaing ideya, malikhaing pagsusulat, nagpapahayag. Basta kapag nagsusulat ka, gagaya ng maikling kwento, talambuhay, kasaysayan, yung history natin, under yan sa pampanitikan. Nakuha? Next naman, teacher, panteknikal. Miss, ano yung panteknikal? Ito yung wika na ginamit sa tiyak na larangan. Maging propesyon, kalakal o mga lugar na nakalink sa isang particular na kaalaman. Like for example, yung mga wikang hindi na natin, or yung mga salita na hindi na natin kailangang baybayin sa Filipino kasi baka mababago yung kahulugan niya. Like for example yung sa science, meron silang AU or gold. Diba? AU or gold. Sa Filipino, yung AU, hindi na natin siya pwedeng gawing ginto, hindi na ganyan. So, ang gagawin natin, yung gold or AO, yun na talaga yun. Kahit Filipino pa yung pagsasalita mo, Filipino pa yung kausap mo, hindi na natin siya babaybayin. AO na talaga yun. Okay? Like for example, yung sa math, meron sang square root of 2, diba? Mga cube root, mga ganyan, diba? Hindi yan pwedeng isasalin sa atin, sa Filipino. Kasi mga technical na salita yan. Next, ano pa? Yung sa hospital siguro, kapag meron na mga term, yes, hindi lang siguro, may mga terms na doon na hindi na natin yan babaybayin sa Filipino. Kasi maliban sa wala siyang baybay sa Filipino, technical na salita rin yun. Okay, hindi na siya kailangang baguhin yung spelling. Next, yung Samsung, yung mga brand, 'di ba? Yung Samsung, yung Apple, mga salitang technical yan. Next, everyone, nakuha nyo lang ba or medyo mabilis ako magsalita? Okay? Kung hindi nyo masyadong naunawaan, pwede kayong mag-comment para makita ko yung feedback nyo kasi matagal-tagal na akong hindi nakapag-lecture dito sa YouTube. Okay? Next natin, antas ng wikang informal. Meron tayong lalawiganin, kolokyal, balbal, at saka bulgar. Now, teacher, kung ang pampanitikan yung pinakamataas na antas ng wika, ang tanong, ano naman yung pinakamababang antas ng wika? Pinakamababang antas ng wika, ano yan? Yes, alam ko sinagot mo dyan, balbal.
Diba, sinagot mo balbal, nakita kita. Pero teacher, yung pinakamababang antas ng wika, yun yung Bulgar. Miss, nabago ba? Alam nyo, yung wika, dynamic ko yun. Nagbabago yun sa paglipas ng panahon, right? Yes. Ngayon, teacher, pag-usapan natin yung informal. Ipaliwanag ko yan mamaya kung bakit Bulgar na yung pinakamababang antas ng wika. But ngayon, isa-isahin muna natin to. Okay? Yung lalawiganin, teacher, ito yung wika na ginamit sa bawat lalawigan. Alam niyo yon? Yung ginamit lang siya sa specific na lalawigan. Yun yung lalawigan. Yan, halimbawa yung bana. Yung salitang bana, in Tagalog, asawa yan. Okay. Oh, sorry. Asawa yan sa Tagalog, pero ginamit sa mga Cebuano or ginamit ng mga Bisaya, bana. Okay? So, bakit siya lalawiganin or bakit siya na-fall under sa lalawiganin? Kasi, yung bana, teacher, nasa mga, ginamit lang yan sa mga specific na lalawigan, kagaya ng mga nasa Region 7 or kahit sa Mindanao. May iba doon na ginamit nila yung bana, okay, ng mga Bisaya. Next, meron pa tayong another halimbawa para mas maunawaan nyo. Yung vakol. Yung vakol, ito yung pangtakip ng ulo, okay? Pangtakip ng ulo ng mga Ifatan doon sa Batanes. Bakit? Bakit siya lalawiganin? Kasi sila lang yung gumamit ng ganyan. Or may iba mang lalawigan na gumamit ng ganyan, pero may mga lalawigan lang, hindi buong bansa yung gumamit ng ganyang term. Sa lalawigan lang nila yon. Next, meron tayong Magayon. Para mas maunawaan nyo, teacher, alam nyo ba yung Magayon? Alam kong alam to ng mga taga Bicol. Yung Magayon, ibig sabihin maganda. Now, teacher, bakit siya lalawiganin? Kasi yung Magayon, ginamit lang yan ng lalawigang Bicol. Okay, nasa Bicol yan. Sa iba kasing lalawigan, iba na yung term ng Magayon. Okay, kaya siya lalawiganin kasi specific na lalawigan yung gumamit. Next, kolokyal. Yung kolokyal, teacher, nandito yung Taglish, nandito yung karaniwang ginagamit, pangkaraniwang ginagamit, o yung mga common na salita na ginagamit. Pang araw-araw na ginamit, ito yung kolokyal, ito yung pinaikli, kolokyal yan. Nakuha, kolokyal, basta pinaikli. So, meron ako halimbawa ng kolokyal, like for example, okay? I drink gluta every day, pero maitim pa rin. Oh, I'm not being racist here, ha? Example lang yun, okay? Next, like for example lang, ha? Meron ka bang change sa 500? Okay, kuya, may change ka ba sa 500? Mga ganyan. That's Taglish and that's under kolokyal. Okay? Lumabas to sa board exam. Nakalimutan ko yung term nila or kung paano yung tinanong. Parang I drank vitamins every day pero payat pa rin. Pero yung sagot doon, balbal. Miss, bakit balbal yung sagot doon? Kasi wala yung kolokyal sa choices. Pero kapag nasa choices yung kolokyal yung gamitin nyo. Kolokyal yung isagot nyo. I'm sorry. Kolokyal ang isagot nyo. Next, dito tayo sa balbal. Ang balbal, ito yung pinakamababang antas ng wika noon. Noon yung hindi pa pumatok yung Bulgar. Okay? Yung balbal kasi, ito yung mga salitang ginamit sa lansangan. Ito yung mga salitang binaliktad, salitang jejemon, yung mga salitang ginamit ng mga tambay sa kanto, mga ganyan, sa kalye. Kaya nga lansangan yung tinawag doon sa mga kalye-kalye. Okay? Kaya siya pinakamababang antas ng wika noon, kasi para siya mga magaspang na salita. Okay? At ito yung ginagamit, mga salitang ginagamit rin ng mga baklers. Okay, mga bakla. Kaibigan nating bakla. Ito yung mga binaliktad. Like, for example, should di say, or like, katsaka naman anak ni girl, oy. Mga ganyan. Or yung jujimon. Nakuha lang. Or example dito, tol. May yusi ka ba dyan, tol? Yung ibig sabihin ng yusi doon, yung sigarilyo, diba? Yun. Next, yung Bulgar naman, teacher, ito yung mga salitang, ito yung mga bad word. Okay, bad words to, mga murang salita. Okay? So, yung karaniwang naririnig nyo sa mga nanay nyo noon kapag galit sila. Now, teacher, kung nagtataka kayo, Miss, bakit yung Bulgar, yun yung pinakamababang antas ng wika ngayon? Bakit hindi balbal? Teacher, makinig kayo para hindi kayo malito, okay? Kapag tinanong sa board exam, pinakamababang antas ng wika, magkasama ang balbal at Bulgar, ang isagot nyo talaga Bulgar.
Miss, bakit bulgar? Tingnan nyo, teacher, oh. Balbal at bulgar, tingnan nyo sa dalawa. Bilang guro, saan dyan ang hindi dapat gamitin? Hindi talaga katanggap-tanggap. Hindi talaga katanggap-tanggap. Ano yon? Saan dyan? Yung bulgar, di ba? Bakit mga murang salita yan? Miss, bakit may bulgar na ngayon? Tingnan nyo, teacher, pansinin nyo, teacher. Noong unang panahon, ha, kapag galit lang yung nanay nyo, tsaka nyo palang irinig, usually, yung mga bulgar na salita, yung mga mura ng nanay nyo, di ba? Pero ngayon, teacher, kahit kabataan, kahit 4 years old, ginagamit na nila yan. So, ibig sabihin, teacher, hindi siya magandang pakinggan, pero marami ang gumagamit yan. Parang na-normalize yan ng kabataan dahil daw sa expression lang yan. Hindi naman sa galit kami, expression lang namin yan kapag naglalaro kami. 'Di ba? Yung mga salitang bubo ka or ano pa yung mga salitang ganyan, mga murang salita doon. Karaniwang ginagamit na yan ng kabataan ngayon. Pero mga bulgar nga lang. Mga salitang sobrang gaspang. So kaya under siya sa pinakamababang antas ng wika. Pero kapag magkasama ha, again ulitin natin, magkasama ang balbal at bulgar, ano yung isagot nyo? Bulgar. Pero what if, miss, sinatanong pinakamababang antas ng wika pero wala doon yung bulgar? Ano yung sagot namin? Yung balbal. Okay? Kapag wala sa choices yung bulgar, isagot nyo balbal. Pero kapag magkasama ang balbal at bulgar, isagot nyo bulgar. Okay, teacher? So, next na natin ha. Meron tayo ditong mga padrills. So, ang gusto kong gawin nyo, teacher, makinig kayo at sumagot kayo para mas mapasok talaga sa utak nyo kung ano yung natalakay na natin. Okay? Teacher, pinakamataas na antas ng wika, ano yon? Pampanitikan. Pinakamababang antas ng wika, ano yon? Bulgar. Pero kapag wala doon yung bulgar, ano isagot nyo? Balbal. Okay? Now, teacher, kapag wika na ginagamit sa paaralan, pamahalaan, pamamahayag, at na-state siya sa batas, ano yun? Pambansa. Very good. Kapag wika na ginagamit sa specific na larangan lamang, specific na larangan, kagaya ng mathematics or sa mga siyensa, sa science, ano yon? Pan-technical yon. How about yung wika, teacher, na ginagamit mo kapag ikaw ay nagsusulat ng malikhaing sulatin? Very good. Pampanitikan yon. How about yung wika na ginagamit ng mga baklers, mga bakla, yung binaliktad, yung jejimon, yung wika na ginagamit sa lansangan, ano yon? Balbal. Very good. How about yung wika na pinaikli at pangkaraniwang ginagamit araw-araw? Yung Taglish, ano yon? Very good. That's colloquial. How about yung wika na ginagamit sa specific na tiyak na lalawigan lamang? Lalawigan. That's lalawiganin. How about yung mga sobrang gaspang, yung mga bulgar na salita? Yes, of course. That's bulgar. Okay? Teacher, nakuha nyo ba? Hindi ba kayo dyan na board? Okay, meron tayong tanong ha. Ang antas ng wika na ginagamit sa iba't ibang rehiyon ay may turing na iba't ibang rehiyon. That's letter B, lalawiganin. Okay? That's lalawiganin, everyone. Next tayo, ang salita tulad ng itneb, erpat, at ikis ay nasa anong antas ng wika? Itneb, 20 yan kapag binaliktad. Erpat, pader yan kapag binaliktad. Ikis, no, wrong yan kapag sa mga bakla. So, ano yon? That's balbal. Very good. Balbal yan. Now, teacher, meron pa tayo nagpapahayag ng level ng wika na impormal na nilikha at nabuo sa pagsama-sama ng mga salitang pinaikli o pinahaba. Ano yan? Pinaikli o pinahaba. That's colloquial, everyone. Colloquial yan. Okay? Next, salitang vakol ng ivatan at tsambangan ng tauso, gaya sa anong antas ng wika? Lalawiganin yan. Very good. That's lalawiganin and that's letter B. Okay? Okay. So, ngayon, teacher, pag-uusapan natin yung teorya ng wika. Okay? Medyo mahaba-haba tong teorya ng wika, teacher, ha? Baka hanggang dito lang tayo sa teorya ng wika. Next tayo, teacher, teorya ng wika, lumabas to sa board exam. Pinakauna, panggagaya sa tunog ng kalikasan. Wait muna. Miss, ano ba yung teorya ng wika? Itong teorya ng wika, ito yung pinapaniwalaan na pinagmulan ng wika. Okay?
Noong unang panahon daw, wala pang wika. Tapos may nangyari, bigla na lang nagkaroon ng wika yung mga tao. Dahil sa iba't ibang teorya to, mga pinapaniwalaan nilang pinagmulan ng wika. Pinakauna, bawaw. Okay? Noong unang panahon, wala pang wika yung mga tao. Pero dahil daw sa huni ng ibon, sa tahol ng aso na ginagaya nila, natuto silang magsalita. And that's bawaw. Kapag bawaw, teacher, tandaan nyo ha, ano yung tunog ng aso? Aw, aw, hindi yan kay Rosmar. Ano ba yon? Okay, tunog ng aso, bawaw. Parang ganyan, di ba? Yung aso, sino yon? Sinong gumawa noon? Parte yung aso ng kalikasan na ginawa ng Diyos, di ba? Kumbaga, teacher, bahagi yung aso ng kalikasan. Lahat ng mga bagay na mula sa kalikasan, ha, na hindi kayang gawin ng tao, kapag nag-produce yan ng tunog, that's under bawaw. Nakuha? Like for example, yung butiki, maganyan, that's under bawaw. Bakit? Bahagi ng kalikasan yung butiki. 'Di ba? Yun yung bawaw. Next naman, teacher, masidhing damdamin, halimbawa yung galit, tuwa, takot, that's popo. Tandaan nyo, dahil daw sa masidhing damdamin ng mga tao noon, kaya sila nakabuo ng tunog, nakagawa ng tunog, okay? At natuto sa magsalita. And that's pupo. Okay? Lumabas sa board exam yung dobi-dobi-do, dobi-do, nakalimutan ko, basta may wa doon, yung wa, ganyan. Saan daw doon yung popo? Yung wa, yung sumigaw yung singer ha, yung sumigaw siya ng wa, yun yung popo. Bakit? Pinapalabas niya doon yung masidhing damdamin na nararamdaman niya. And yan yung popo. Nakuha? Next naman, persang physical teacher. Like for example, noong unang panahon, wala pa silang salita. Hindi pa nila alam kung paano magsalita kasi wala pa sang wika, okay? Ang ginawa ng mga tao noon, nagtutulak daw sila ng mga mabigat na bagay. Hanggang nakabuo sila ng salita. Ganyan, nakabuo sila ng salita. At doon daw nagmula yung wika. Dahil sa persang physical ng tao, natuto sila magsalita. Yan yung yuheho. Nakuha? Next, teachers, dahil sa ritual na ginawa ng mga igorot or ng mga ifugaw bago sila mag-ani ng palay, yun yung tararabom di ay, sa ritual na ginawa nila. Okay? Tararabom di ay. Next naman, yung tata, yung kumpas o galaw ng kamay ng tao. Tandaan nyo, parang hindi mawala sa utak nyo ha. Kapag tata kasi, kumpas o galaw ng katawan niya ng tao. Kumpas ng kamay or galaw ng katawan ng tao. Tata, parang yung nagbababay ka. Babay. Tata. Yan yung tandaan nyo. Para kang nagbababay. Tata. Yan yung ginawa nila noon. Kaya doon sila natutong magsalita. Nakuha? Teacher, kapag medyo mabilis lang ako or hindi nyo naunawaan, mag-comment kayo ha para makita ko kung kumusta na tong pagle-lecture ko ngayon. Okay, next na tayo, teacher. Teorya ng wika. Ding-dong. Ano ba yung ding-dong? Okay? Hindi yung tong pagkain na ding-dong ha. Ito yung tunog na nilikha mula sa mga bagay sa paligid, teacher. Wait muna. Huwag kayo malito sa ding-dong at saka sa pupo. Ang pupot, sa ding-dong at saka sa bawaw. Okay? Yung bawaw kasi, teacher, mula yun sa kalikasan, mga tunog na mula sa kalikasan. Ang dingdong naman, teacher, tunog na nilikha mula sa mga bagay sa paligid. Lahat ng mga bagay na nilikha ng tao, kapag nag-produce yun ng tunog, that's under dingdong. Alam niyo ba yung doorbell? Ding-dong, ding-dong, yung doorbell, di ba? Sino yung gumawa ng doorbell? Tao or kalikasan? Sino yung gumawa ng doorbell? Tao or kalikasan? Tao, 'di ba? Tao yung gumawa ng doorbell. Lahat ng mga bagay na na-produce ng tunog kapag ginawa ng tao ang bagay na 'yan, that's under ding-dong. Nakuha? How about kampana? Bell. Ting ting. That's ding-dong kasi yung gumawa ng bell tao. Yung ambulansya, wow, 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 that's ding-dong. Now, paano mo ma-identify kapag ding-dong siya or bawaw? Or ano yung palatandaan talaga? Bawaw, mga bagay na galing sa kalikasan na hindi kaya gawin ng tao, kagaya ng aso. Wow, wow! Hindi naman tao yung gumawa ng aso, 'di ba? Kalikasan 'yan, bahagi yan ng kalikasan. Kaya lahat na mula sa kalikasan, that's bawaw. Kapag mga bagay na ginawa ng tao, that's ding-dong. Alkansiya. Okay, alam niyo ba yung alkansiya, 'di ba? Kapag yung alkansiya, paano ba 'yun?
Paano nga yung inuyo? Basta kapag ginanon mo yung alkansiya, may tunog yan, yung alkansiya, 'di ba? So, kapag may tunog yan, yung tunog doon, yun yung dingdong. Kapag ginagaya yan ng tao, dingdong yan. Nakuha? Okay na, next na tayo. Yung lala naman, romansa na nagtutulak sa tao na magsalita. Ganito, teacher, para matandaan nyo, okay? Noong unang panahon, may isang babae, teacher. Okay, ganyan ang hair natin. May isang babae na hindi pa nila alam kung paano magsalita. Pero dahil sa romansang kanyang nararamdaman, dahil sa pag-ibig na kanyang nararamdaman, para sa isang binata, napapakanta siya ng la 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 la. Pangit ng boses ko, 'di ba? La 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 la, ganyan. So lala. Kapag mula sa pag-ibig na kanyang nararamdaman, sa romansa na kanyang nararamdaman, that's lala. Nakuha? Next naman, mama. Pinakamadaling pantig na nabigkas ng isang bata. Okay, or ng isang tao. Noong unang panahon, ang pinakaunang pantig daw na nabigkas ng bata, mama. Pinakamadaling pantig na bigkasin, mama. Okay? Kaya mula daw doon, nagsimulang matuto yung taong magsalita. So, yun yung mama. Kapag pinakamadaling pantig, mama. Okay, next na tayo. Mahaba at musical. Musical, balalas na emotional. Basta may music, huwag kayong magpatumpik-tumpik pa. Sing-song yan. Okay? Musical, sing-song. Nakuha. Nakuha niyo pa ba? Next na tayo. Kapag gawa 11 to 12, gawa 1 to 12, nilukuban daw ng Banal na Espiritu Santo yung mga tao kayo sa matutong magsalita. Teacher, baka malito kayo. Sa teorya ng wika, may dalawa tayong teoryang biblikal. Dalawa yung teoryang biblikal natin. Pinakauna itong Pentecostes. Ibig sabihin ng Pentecostes, teacher, noong unang panahon, hindi pa daw alam ng mga tao magsalita. Ang nangyari, teacher, nilukuban daw sila ng Banal na Espiritu Santo. Pagkatapos doon, alam na nila kung paano magsalita. At sa pagsasalita nila, ginamit nila yon para sa pananampalataya. Nakuha? Okay. Now naman, teacher, yung ikalawa na teoryang biblikal, yung Tori ng Babel. If familiar kayo ng Tori ng Babel, pag-uusapan natin yan mamaya. Tatalakayin natin yan mamaya. Okay? Basta tandaan nyo ha, Pentecostes, nilukuban ng Banal na Espiritu Santo yung mga tao kayo sa matutong magsalita. Magsalita. Next na tayo, teacher. Ano ba yun? Kuko. Iyak ng sanggol. Teacher, nagmula daw ito sa iyak ng sanggol. Kuko, yun. Pero para mas maunawaan nyo, teacher, para mas maunawaan nyo ha, i-relate ko na lang siya sa isang bagay na hindi nyo makalimutan. Alam nyo ba kung ano yung pangalan ni Coco Martin sa, Batang Quiapo? Coco Martin. Kilala nyo si Coco Martin? Nasa Batang Quiapo siya, 'di ba? So, yung pangalan niya doon, Tanggol. Tanggol daw. Pero tandaan niyo, ganito na lang ipasok natin sa isipan. Sanggol dapat yun, kaso lang, hindi ma-pronounce daw ni Coco Martin yung S. 'Di ba? Hindi maayos yung pagka-pronounce ng S. Kaya ang ginawa, Tanggol. So, tandaan nyo, kapag iyak ng sanggol or tanggol, sino si tanggol? Kuko. So, that's kuko. Iyak ng sanggol or iyak ng tanggol, kuko. Pero teacher, hindi yun talaga yung paliwanag ha. Pero para lang maalala nyo, basta iyak ng sanggol, kuko yan. Coco Martin. Okay? Next na tayo. Pamamagitan ng bibig ayon sa posisyon ng dila. Ano yon? Pamamagitan ng bibig ayon sa posisyon ng dila. That's yum-yum. Tandaan nyo, kapag kayo kumakain, yum-yum. Di ba parang yung bibig at yung dila nyo, pabago-bago yung posisyon doon, di ba? Yun yung yum-yum. Nakuha? Okay. Next na tayo, teacher. Mula sa walang kabuluha or kahulugang bulalas ng tao, maswerte daw yung taong nakabuo ng wika dahil sa walang kabuluhang bulalas niya. Kumbaga, wala siyang alam sa wika noon, pero lang siya, walang kabuluhang bulalas daw, bla 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 bla, babo, laki, o ganun. Swerteng nakabuo sila ng wika dahil sa bulalas nila na walang kahulugan. 'Di ba? Bla bla bla, babo, laki. Yun yung babo, laki. Laki? Alam niyo naman siguro yung bubble, bubbling, 'di ba? Tapos lucky. Dahil sa pabababling daw ng tao noon, swerte or lucky daw, nakabuo sila ng salita. And that's bubble lucky. Nakuha? Next naman, sadyang inimbento ang wika. Invented daw ang wika. Teacher, makinig kayo, invented. Now, may sasabihin ako sa inyo. Secret lang to ha. Alam niyo naman siguro na yung aircon, yung washing machine. Alam niyo ba yung washing machine? Invented yan, 'di ba?
Uy, washing machine invented yan, yes. Yung rice cooker, yung electric fan, invented yan. Merong isa, or may brand niyaan, na invented, na ini-endorso ni Ann Cortez or Marian Rivera ata yun. Ano yun? Eureka. Teacher, kapag invented, kapag tinanong sa board exam, sadyang inimbento yung wika, tandaan nyo agad, hala, electric fan, yung washing machine, hala, yung rice cooker ni Marian Rivera, oh my gosh! Eureka. Okay, Eureka. Kay Marian ba yun or kay Ann Cortez? Basta Eureka, invented Eureka yan. Brand yan ng rice cooker, tsaka ng washing machine. Next na tayo, Turi ng Babel. Ito yung ikalawang teoryang biblical, Turi ng Babel. Genesis 11, 1-9, pagkalito sa wika na binigay ng Diyos. Makinig kayo, teacher. Alam ko yung iba, alam na kung anong kahulugan nito, or anong ibig sabihin, or anong nangyari dito. Pero yung ibang hindi pa alam kung ano yung Turi ng Babel, ganito yung teacher. Ibig sabihin ng Babel, pagkalito. Babel, pagkalito yan. Okay? Bakit? Nung unang panahon, may isang wika lang yung mga tao. Okay? May isang wika lang sila. Okay? Now, ang nangyari, napagkasunduan ng mga tao na magtayo sila ng napakatayog na tore para daw malampasan nila yung kapangyarihan ng Panginoon, para malampasan nila yung power ng Diyos. At dahil sa ginawa ng mga tao, nagalit ang Panginoon dahil sa kalapastangang ginawa ng mga tao. Dahil sa galit ng Panginoon, binigyan niya yung mga tao ng iba't ibang wika. Iba't ibang wika, ha? Ikaw Chinese, ikaw Japanese, iba't ibang wika. Ang nangyari, teacher, ay nalilito yung mga tao. Hindi na sila nagkakaunawaan. Dahil nalito nga sila, 'di ba? Ang nangyari, nagkakagulo ang mga bucklers at nagkagulo sila, hindi na sila nagkakaunawaan, nasira yung tore na ginawa nila. At dahil nasira yung tore na ginawa nila at hindi sila magkakaunawaan, naghiwa-hiwalay sila. Yung Korea nagpunta sa Korea, yung Chinese nagpunta sa China, yung Filipino nagpunta sa Pilipinas. Ganyan ang nangyari. Yan yung ayon sa teorya ng Babel. Okay? Pagkalito. Dahil sa wika na binigay ng Diyos. Teacher, nakasabay pa ba kayo? So, may ibibigay ako sa inyo na drills. Okay? Tanong, teacher, about sa teorya ng wika. Kumalansing ang barya sa kaniyang bulsa. Ano yon? Kumalansing ang barya, that's barya. Sino yung gumawa ng barya? Tao, di ba? Kapag lahat ng bagay na ginawa ng tao na nag-produce ang tunog, ano yon? Ting dong. That's ding dong, everyone. That's letter C. Nakuha? Next, ang teorya na nagsasabing madaling natuto magsalita ang tao dahil sa damdaming kanyang naibulalas. Masidhing damdamin. Ano yon? Very good. That's popo. Popo. Next, ito ay teorya ang nagsasabi na kaya natutong magsalita ang tao ay dahil sa persang kilos na ginawa nito. Persang kilos. Teacher, persang kilos, ano yon? Very good. That's Yo-Hey-Ho Bells. Okay. Next tayo, teacher. Okay, drills ko kayo, ha. Drills ko kayo. Teorya ng wika. Sagutin nyo ako based sa kung ano yung nakita nyo sa screen. Kapag ginagaya nila yung tunog ng kalikasan. Kalikasan? Bow wow. Very good. That's bow wow. Masidhing damdamin? Pupo. Very good. That's pupo. How about mula sa, iyak ng sanggol? Iyak ng sanggol. Tanggol. Sino yon? Kuko. That's kuko. Basta iyak ng sanggol, kuko. Next, dahil sa, noon daw, nilukuban ng banal na Espiritu Santo yung mga tao, ha, para matuto silang magsalita. Nilukuban ng banal na Espiritu Santo. Ano yon? Pentecostes. Pentecostes. Teacher, mula daw to sa mga tunog ng mga bagay na ginawa ng tao. Tunog ng mga bagay na ginawa ng tao, that's ding dong, ding dong, that's ding dong. Okay? Now, teacher, sadyang inimbento yung wika. Sadyang inimbento yung wika. Invented yung wika. Ano yon? Very good. That's Eureka. Eureka, tandaan nyo agad yung washing machine, yung rice cooker. Next naman, teacher, pinakamadaling pantig na nabigkas ng isang bata. Pinakamadali. Mama, pahinga muna. O, diba? Mama yon. Okay, mama. Now, teacher, for some physical, Yo-Hey-Ho.
Yuheho. Now, teacher, dahil sa romansang nararamdaman, hala, umiibig daw yung dalaga, nakaramdam siya ng romansa. At dahil sa nararamdaman yung romansa, napapakanta siya ng la 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 la, la 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 la, ganyan, lala yon. Okay? Okay, next teachers, how about yung ayos sa posisyon ng bibig or ayos ng dila? Ano yon? Yum, 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 yum. That's yum, yum. Okay? Teacher, ritual. Mula sa ritual na ginawa ng mga ninuno natin noon. Tararabom di ay. Again, tararabom di ay. Teacher, how about sa galaw ng katawan or kumpas ng kamay ng tao? Ano yon? Bye-bye. That's tata. Tata. Okay? How about yung walang kahulugang bulalas ng tao hanggang maswerte sila nakabuo ng wika? Swerte na nakabuo ng wika, that's lucky. Swerte, lucky. Bubble, lucky. Naku ha? Teacher, hanggang dito na lang muna tayo ngayon ha. Marami pa tayong tatalakayin, barasyon ng wika at marami pa to. Ang kaso lang, medyo mahaba-haba na yung recording ko. Baka maputol siya, okay? So teacher, kapag meron kayong gustong talakayin, i-comment nyo lang dyan. At kung meron kayong concern, miss, paano to nalito ako sa sinabi mo kanina, i-comment nyo lang sa ibaba. Mag-subscribe na rin kayo and invite your friends, okay? Gora bells everyone, Hiraya Manawari, and see you sa next natin na see you. Hindi ko pala kayo makita, no? Okay, so, mag-record ako or mag-live ako sa next. Okay, buyers!